Umugod sa Pasig City Hall ang mga biktima ng isang investment scam na Bonnie-Pal. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, marami sa mga nabiktima ay Pasigueño at tinatayang nasa 1 bilyong piso ang nakulimbat mula sa mga ito. May balitang A to Z si Ace Cruz. Alala ko pa rin po na sa ganitong edad ko, naloko ako, na na-scam ako. Parang, syempre, masaka rin po. Unforgettable experience. Ganito na lang ang pagsisisi ng government employee na si Rose, hindi niya tunay na pangalan ng mabiktima ng isang scam. Kwento ni Rose, nag-invest siya ng halos 300,000 sa BNY PAL, isang kumpanya nag-aalok ng paluwagan scheme. Ang pangako, tutubo na hanggang 30% ang pera sa loob ng kalahating buwan. Gagamitin ko nga sana po sa pang-tuition ng anak ko hanggang makatapos na siya kasi magkano lang naman ang per sem, nasa 40,000, nasa 300 yun, di na hanggang 40 year na yun. Natuklasan ni Rose ang BNY PAL sa kaibigan anak na isang sales associate nito. Nakatanggap naman daw si alias Rose ng nasa 60,000 pesos sa 3 sahod sa paluwagan pero kalaunay. Ang paasa niya na maibabalik daw po sa amin, malilate lang ng payout, gano'n. Hanggang sa pumutok na nga po yun, sir, at yun, nagtago na siya. Tapos, mini-message namin siya, personal message namin siya. Matapang pa siya sa amin. Actually, yung scheme na ito is like an investment scam. As mentioned by Mayor Soto, this is a Ponzi scheme. So basically, nangangalap sila ng investment with the promise of a return of 20 to 30%. Iba-iba kasi yung ano nila period, may 3 weeks and may 1 month. So iba-iba yung iba-iba yung contract. Pag-ari ang BNY PAL ng mag-asawang si Jester Hendrano at Rohani Velasco, kilala bilang si Bunny. Sa monitoring ng Pasig City Mayor's Office, hindi lang si alias Rose kung hindi libo-libo na ang nagrereklamo dahil sa pang-scam. Isang nakausap pa lang, umaabot na ng ilang daan yung victim, in 800 million yung perang naipasok. Pero marami pa po medyo nag-hesitate ko sa Pasig, sa mga nakausap ko. Mahina ang libong biktima dito. Kasama rito si alias Marie na dating katrabaho ng mismong may-ari na si Bunny. Inalok niya ako noon. Alam niya kasi na pagka malaki yung amount, pwede ko siyang saluhin. I mean, yung sinasabi niya nga binibenta daw kasi emergency, which is nangyari na yun before. Nung ilan pa kami, na talagang legit na may nangakailangan ng pera. Ibinenta niya yung slot niya kasi nga namatayan. Aabot sa 700,000 pesos ang ininvest ni Marie na nawala na lang parang bula. At ang masakit pa, nariyan ang pag-flex ng asawa ni Bunny ng ilang mamahaling pag-aari nito. December 2023 na mag-post ang asawa ni Bunny na si Jester para akuing na mismanage umano ang kumpanya. Pero wala raw kinalaman dito ang sales associate o yung mga nag-alok ng slot sa paluwagan. Kumpleto rin umano ang records ng labas-pasok ng mga investments pati na ang mga gastos na BNY PAL. Wala rin daw silang balak na takasan ang mga nagrereklamo. Sinubukan ng news team na tawagan ang number ng pamilya pero pati na ang opisina nito sa Pasig City pero ayon sa ilang kalapit nitong tirahan ay matagal na raw itong nakasara. Lumabas naman sa records ng Securities and Exchange Commission na hindi rin ito rehistrado para kumuha o magpatakbo ng investment team. Date, ongoing pa po yung ating investigation. Kinakalap pa po namin yung statement ng ibang biktima. At tayo ay sumulat na sa mga government agencies na magbibigay sa atin ng karampatang ebidensya para po maidiin natin sa tama itong grupo. Hindi na matiyak ngayon kung nakatakas na palabas ng bansa ang mag-asawa sa likod ng BNY PAL. Susulat po tayo sa Bureau of Immigration para malaman po yung travel records niya. Susulat po tayo sa Bureau of Immigration para malaman po yung travel records niya. Sa ngayon, double time ang NBI para recover ang pera ng mga naging biktima habang ihahanda na rin ang patong-patong na reklamo gaya ng estafa sa mag-asawa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.